Alright, blessed day everyone. Blessed day sa lahat. Blessed day sa inyong tanan. For today's video, mag-share lang last week event. So, share po ako kung ano po yung setup na ginamit ko. First chain tayo. So, on my board, first, DSC buffer slash booster by Mosque Audio. Siguro sa last, wala po tayo nakita na sa first chain ko na ito. I suggest myself or meron po rin nakita na maganda yung performance ng buffer slash booster ng Mosque Audio. So ito, if you crank up or tweak up, siguro halfway, mag-effect po siya as a booster. And then you tweak down or off or something. So pure buffer lang po siya. Iba talaga kung mayroon siyang buffer sa first chain. I don't know, hindi ko alam sa iba kung ano yung pamamaraan ng kanilang chain ng pedals ng booster. Yung iba tuner bago expression pedal, then booster or ganyan, or booster or buffer booster. So sa akin po is first chain ko siya, first chain, and then go to my tuner by Coco tuner, and then Valitone expression pedal, hold and press to activate yung kanyang wah effects, then hold and press again to back to volume. So baka na maraming magtaka bakit yung noise gate ko is napunta dito. So masikip na yung area. Gumamit po ako ng yung colored cables. Yung patching cable ko is yung white is nag-identify po siya na or pasok dito sa noise gate. Galing sa noise gate, pasok po tayo dito sa tone bus power supply. So yun, kulay green, pasok po tayo dito. So from my previous videos, siguro yung ibang pedals dito siya kumuha ng supply ng kurente. So but now, konting upgrade. So ito, so from yung power supply natin na tone bus by Mosque Audio. So dito na po yung aking compressor, and then yung overdrive to ko is by Ibanez tube screamer, and then yung overdrive one ko is yung full tone by OCD copy, and then mayroon po siyang switch dito left and right depende ng tone, and then mayroon po siyang switch on and off kung gusto mo siyang i-off. Then galing dito sa tone bus power supply, pasok po siya dito sa again another Mosque Audio by Red Fox. So ito yung overdrive ko ng Worship. So by the way, kadalasan ginagamit ko to for praises song. For my overdrive Worship, ito is by MXR Timmy copy. So then meron po siyang toggle switch up and down depende ng voice tone nyo, ano yung gusto. Then also this is my setting, and then yun, siguro for my previous video hindi ko nagamit si loop, but now ginamit ko po si switch loop for ito, but mamaya na. So from loop, then yung chorus ko, ito yung setting ng chorus. It's my setting po sa praise delay. And then galing dito sa Red Fox, punta po tayo dito sa yun, yung British by Joyo. So ito po yung aking amp simulator by Joyo, British Sound.
Marshall copy, I think. So, ito po yung setting ko. Depende kung Stratocaster yung ginagamit. So, medyo konting lagyan ng low. And depende kung Les Paul or something, yung parang Gibson type na mga gitara. Depende na. And then, from British Joyong, pasok tayo. So, I use again cables, colored cables. So yung red patungong equalizer. EQ7 equalizer by Eno. Galing dito sa equalizer, ayun, meron tayong Mbavi reverb. I use mostly Hall effect, or sometimes yun, I love also echo effect, but mostly gumagamit ako ng Hall effect. So para at least naman hindi dry masyado yung ating effect. So depende, mayroon time ini-off ko ito for I'll use for funky sound. So yun. And then dito pack, verb, reverb, and delay. So, punta ulit tayo dito sa Mi Universe. So, Mini Universe by Mbabes. Yun na. Mamita talaga ako nito. So, si Mini Universe Mbabe, mostly yung issue ng Mini Universe is yung popping sound. Switch. Yung para talagang malakas na parang yan, ganyan. So, for now, parang nag-lessen yung kanyang ingay. Popping sound. Loop switch sa Red Fox. So, yun, malaking tulong naman kasi yun nga, nawala na yung parang Popping sound. talaga kasing magugulat ka ng impact ng yun, yung pag-on mo ng switch niya, parang puputok talaga. Yun, depensa naman tayo sa ating mga yung PA system. sa monitor mo, yung mga speakers naman. So yung iba parang na yun, parang hindi siya malinis kasi maraming kulay yung cables. But for me, yung reason na ginagamit ko po yung cables na ganito is to identify kung saan yung pumupunta yung, kasi mayroong mga time kasi na parang abrupt, yung parang pressure talaga, yung minsan mayroong emergency or yung parang nangyayari. So malalaman mo saan na pedals yung parang mayroong nag-iingay or something, yun may issue na mga pedals. So malaman mo kung sino yung nag-lost connection na. So through color ng cables malalaman natin. So ito po yung setting ko ng Mini Universe ko na Mbavi. I love also use the bloom effect. So mostly nakita po natin to sa mga Big Sky by Strymon. Yun. Pero for low budget, proven tested na. So ito, bloom, minsan yung cloud effect, and then shimmer. So sa bloom, I love, ambient mode ng bloom effect, and then yung parameters ko dito sa tatlo all the way down to 5 o'clock. So siguro medyo parang, pero for me, I love the tones, and yung mix niya siguro nandyan lang sa 9 o'clock, and then 11 o'clock yung decay niya. So depende na kung ano yung kalabasan ng gusto nyo. Mayroon dyan ng mga Mini Universe Mbabe, kaway-kaway naman dyan. Right, naka-loop effects to. And then back again sa pack verb, the reverb and delay pedal. Sa delay niya is gumagamit ako ng tube echo, yung delay. So minsan kung gusto ko parang bibigat pa yung reverb, minsan i-switch ko yung delay and reverb. So parang dual. So for now, I use pure delay. So this is my setting sa delay. So ito, si pack verb naman, mayroon po siyang
hold and press para kung gusto niyo to set yung top tempo niya. Yung ma-set yung inyong top tempo. So sa top tempo niya, so depende kung anong tempo yung gusto niyo. So yun. And then siguro kung worship. So yun naman. So very responsive naman siya. And then for the trails niya kung gusto niyo. So just long press, hold on press. Yun. Nag-activate na yung trails niya or tails para yung inyong delay hindi agad mapuputol. And then galing sa pack verb, pasok po tayo sa cabinet simulator ko. So sa cabinet simulator, yun si Tom's line, shaper. So I love use the Misabuki 4x12. Yun, yung setting niya. 4x12 na Misabuki or 4x12 MB. So yung volume is 3 o'clock and then yung color, yung filter niya is naka 12 o'clock. So yun yung setting. And then always on ito, always on. And then bago po tayo pasok sa DI, so color coding again. Yun, yung black, punta po tayo sa pure buffer. So siguro na sense nyo, sa in ng first pedal ko is meron buffer, and then I also use last chain pure buffer again, and then bago po tayo pasok sa DI box by Diamo. So yun, sa floor niya natin. And then baka nagtaka kayo bakit dalawa yung ginamit ko na ZGP noise blocker or power noise blocker by Joyo. Usually yung mga overdrives talagang maingay. Medyo talagang mayroon konting mayroong yun, a little bit of crunchy sound na parang maingay talaga. It helps also na mawala yung konting ingay. And then yung ito, ginawa ko po to yung power noise blocker for the Mini Universe. Kasi talaga mayroon siyang something hum na yung digital effect siguro niya sa loob. So para talagang medyo masakit sa tenga. Yung ikaw na lang mag-iisa mag-gitara, then manotice mo na pag once inon mo siya, mayroon talagang tunog na parang maliit na yun. During worship kasi parang yun solemn ang yung flow ng worship, and then ikaw na lang at saka yung keyboardist, and then yun nagba-background ka sa play ng keyboardista. Then once na-on mo yung Mini Universe, talagang mayroong noise konti. Yun talagang ginamitan ko siya ng yung power noise blocker. So sa board, yun lang ang mai-share ko. Update po lang po ito. So this is for the kingdom of God, this is for the glory. So I love to share yung kaunti lang na mga pedals ganito used for local churches. So it big help. Gusto naman yung mag-PM sa akin kung ano yung papaano gamitin or ano yung flow. Then saan ang mga store pwede mabibili, legit pa ito. So just PM me, just comment down below sa video na ito. And then yun, for the last update, previous video, kita ninyo na marami siyang nakakabit na cables for power supply for other na mga pedals. So yun, kinuha ko siya kasi parang na-analyze ko na yung source na kanyang kinukuha na kuryente, kinukuha rin ng iba. Siguro through bypass yung kanyang kuryente. Hindi naman ako technician at electronics. So I think kung hindi ko siya gamitan ng ibang kuryente dito, so yun, nag-upgrade po ako ng power supply. So
Again, punta po tayo sa ilalim ng board ko. So sa ilalim ng board ko, ito yung hitsura niya. Yung previous video ko, yung ibang pedals is nakakabit kay Tone Bass Power Supply by Moskey. So ngayon, bumili ako ng Kalin CP205 isolated power supply para naman ma-enhance yung kunting ingay kasi talaga sa issue talaga yun ng kurente. Gumamit ako ng dalawang power supply, the Kalin CP205 and then the Coco. Nag-wiring naman. Ako lang naman ang gumawa ng wiring yan. At kunting upgrade lang po ito. At least naman wala nang parang pansit sa ilalim ng board. Okay, yun lang. God bless everyone. And I hope makatulong naman itong video na ito. Comment lang kayo kung ano yung masuggest or ano yung additional or meron naman kayo maisabi. And then ganito, ganyan. So at least naman ma-aware po tayo. So thank you so much for watching. Hope na hindi nyo kalimutan naman mong subscribe. At least naman yun lang. God bless and I hope na enjoy niyo ang video. God bless us all.